Then good day mga idol, another day, another bike skin na naman tayo. Ngayon meron tayo ditong Sipo Mamba R na white gray concept. Ngayon papakita ko lang sa inyo muna yung itsura ng bike niya kasi meron na siyang previous bike skin mga par. Kaso bitin-bitin nga kaya ayaw ng client. Kaya ngayon papakita ko sa inyo yung itsura nitong bike bago natin gawin mga par. Gaya nito sa C-Tube, tignan nyo naman, kitang-kita na tinapalan lang mga idol. So ganito kasi yung pangit na itsura mga par. Lalo kasi pag sa white, nakikita talaga yung kanto ng mga bike skin pag nadumihan mga par. Kaya pagka gantong tagpi-tagpi yung ginawa, pangit siyang tignan. Kaya pinlag natin to mga idol para mas ma-appreciate nyo yung gawa natin at mapakita ko yung difference ng pagkakagawa natin sa ibang bike skin mga par. So eto, tingnan nyo yung fork, kitang-kita nyo yung dulo mga lodi, bitin na bitin siya. Ngayon kasi ang ginagawa natin doon mga par, binubuo natin hanggat maaari. At eto ngayon sa C-Tube mga par, tingnan nyo naman, konti na lang nabitin pa. So gagawin natin dito is baklasin na lang natin mga par para pumogi na. Let's go! Napakadali nga lang niya baklasin mga idol kasi hindi nga buo yung pagkakagawa dito. Kaya bale, hindi na natin babaklasin yung wheelset. Kaya na siyang tanggalin mga lodi. At eto din, yung sa harap mga lodi, inumpisa na natin yan. So dito sa fork mga idol, ayan, napakadali lang din siya kasi gilid-gilid lang yung pagkakadikit dito. I mean, hindi na tayo nahirapan, hindi gaya ng ginagawa kasi natin dito sa fork mga par. Pag binuo kasi natin yan, yung tago niya sa loob, hindi kaya neto mga lodi, dito lang sa gilid tapos hindi pa pantay, kaya pangit at yun ang inayawan ng client natin. So eto na nga yung ginagawa natin mga par, uumpisa na natin yung operation. Kita nyo naman mga idol, napakalaki ng binabalot natin dito para malagyan natin ng buo yung kita sa labas tapos yung dugtungan dun sa loob mga par. Yun yung ginagawa natin para hanggat maaari maganda at malinis tignan. So syempre ganun lang kabilis mga idol. Ayan, nilalagay ko na yung wheel set at bubuuin na natin to ulit yung bike. Then ipapakita ko sa inyo yung finished product. So yan, meron na yan mga idol, hindi lang halata yung itsura. Ganun kalinis yung pagkakagawa natin. And eto yung isang pinakamaganda mga par para mas ma-appreciate nyo yung gawa natin. Let's go, pakita na natin. So eto na nga siya mga lodi. Ngayon mga idol, papakita yung cutting natin, ganyan siya kalinis at eto siya before. So yun yung itsura niya, then eto naman yung pagkakagawa natin. So dito naman sa fork mga par, eto yung gawa natin, ayan, napakalinis, kita nyo bumbo at eto naman siya before. Diba, walang putol yung gawa natin dito mga lodi. At eto naman sa seat stay, chain stay. So napakalinis niya mga par, hindi nyo makahalata at napakakinis. Kasi yung ginagawa ko rito mga par sa loob ng dugtungan. At eto na nga yung sa C-Tube, tingnan nyo, napakalinis. Meron niyang nakalagay mga par, mukha lang wala. At eto siya before, yung tinapal-tapa lang. So pangit siya talaga tignan pag hindi buo mga lodi. Hindi gaya netong gawa natin, tingnan nyo sa may UCI. Kita nyo yung bakat mga par at eto naman yung sa top tube. So ito na yung finished product ng gawa natin mga lodi. Napakalinis niyan. Tignan nyo pati yung sa harap, hindi halata. At eto siya before mga idol. Kitang-kita nyo naman yung difference ng pagkakagawa natin. Bali eto kasi yung binabayaran nyo dun mga par, hindi yung bike skin. So yun lang mga lodi, sa mga gustong magpa-schedule, pwede kayong pumunta sa Protasio and Ruiz Street, Pasay City. At ayun na nga mga idol, biglang dumating na yung owner ng bike. So bali syempre ibibigay na natin yung bike niya. At ayun nga, pagkakita niya mga lodi, parang hindi niya napansin na may bike skin kung wala ba daw ginawa doon. So bali eto, datil na mga pare, nagkabayaran na kami at ready na din siyang umalis. So yun lang, sa mga gustong magpa-schedule mga par, pwede kayo mag-message sa Facebook ko or pwede kayo mag-direct dito sa Protasio and Ruiz Street, Pasay City. Ride safe!